Nagsimula ang story sa mga system windows na biglang nag-pop up, nagbabalita sa publiko tungkol sa mga kakaibang events na nangyayari sa buong mundo. May nahuling giant abalone sa dagat, sobrang laki na kahit 10 tao ay hindi kayang sabay-sabay na yakapin. Sabi ng iba, dulot daw ito ng nuclear wastewater. Sunod namang report tungkol sa isang ancient tree sa isang tourist spot na biglang lumaki ng sobra at ang mga ugat nito'y kumalat ng kilometers habang nag-crack ang lupa. Posibleng dahil sa abnormal earth pulse. Kasunod nito, may balitang napakalalaking vines na bumabagsak mula sa langit, parang mula sa fairy tale at mga subway tracks sa iba't ibang city na nasira, nagdulot ng ilang pagkasawi. Most people didn't believe it. Iniisip nila na isa lang itong fake news, tulad ng dati nung may false rumors tungkol sa zombie bites. Sa labas ng school gate, mas interesado pa rin ang mga estudyante sa local gossip kaysa sa mga balitang iyon. Pero napatigil ang lahat nang dumating ang isang tao, ang kinikilalang school beauty. Agad kumalat ang whispers kung hiwalayan na ba niya ang boyfriend niya. Marami ang convinced na awa lang ang dahilan kaya naging sila. Lalo na tanggap na siya sa isang sikat na university, habang ang boyfriend niya ay hindi man lang pumasa sa matinong eskwelahan. Sabi ng iba, magkaibang path na raw ang tatahakin nila. Lumapit siya sa lalaki at tinawag ang pangalan nito. Humarap siya, may halong pagtataka sa mga mata. Malamig at seryoso ang sinabi ng babae. Napag-isipan na niya at na-realize niyang hindi realistic ang relasyon nila. Ang mga relasyon sa school, dagdag pa niya, madalas na uuwi lang sa pagka-realize na hindi kayo match. Ang totoong buhay ay kailangan hindi lang ng tapang, kundi pati compatibility. Kaya mas mabuting mag-break na sila. Sa isip niya nakangisi siya, sigurado na siya na wala ng chance na makabalik ang lalaki. Tahimik lang ang guy. Akala ng mga nakapaligid masyado siyang nabigla o nasaktan para magsalita. They expected him na luluhod at magmamakaawa, pero tumango lang siya, kalmado, at agad pumayag. Shocked ang lahat. Pati siya, hindi inaasahan ang reaksyon. Umalis na siya, pero biglang kinabahan at tinawag ulit ang lalaki. Huminto ito, malamig ang tingin at tinanong kung ano pa ang gusto niya. Sagot ng babae, galit, wala raw siyang pakialam sa mga tricks ng lalaki. Never na siyang babalik at gusto niyang malinaw iyon. Matagal siyang tinitigan ng lalaki bago ngumiti ng malamig at sinabing huwag siyang masyadong magyabang gamit ang title na school beauty. Nanigas ang babae, namula at hindi nakapagsalita. Nagulat din ang mga nakapaligid, bulungan ng bulungan. Pero ang hindi nila alam, iba na ang pananaw ng lalaki ngayon. Hindi na mahalaga sa kanya ang yaman, ganda o talino. May dala siyang memories mula sa ibang timeline. Isang world na bumagsak sa isang malaking catastrophe. Doon walang halaga ang pera o status. Ang natira lang na sukatan ay power. Noong nakaraang gabi, nagising siya sa mga kakaibang visions. May mga cracks sa hangin na nagpapakita ng future at isang system ang nag-announce ng pagbabalik ng aura sa mundo. Sa loob ng 364 days, 11 hours at 59 minutes, magbabago ang mundo. Ipinakita sa kanya ang mga monsters, chaos at pagbagsak ng society. Naalala niya rin ang sarili niyang pagkamatay sa mundong iyon, isang mahina at walang kwentang tao. Pero ngayon nabuhay siya muli 1 taon bago bumalik ang aura. At this time, handa siyang baguhin ang lahat. Ipinakita ng system ang unique nitong ability. Kaya nitong gumawa ng cultivation techniques mula sa kahit anong spiritual material na mahawakan niya. Ang bawat anomalya ng aura pwede niyang gawing paraan para lumakas. Makalipas ang ilang araw, naging balita ang sobrang taas na UV index sa isang sikat na universidad. Nagbigay ng warning ang mga authorities, pero karamihan hindi naniwala. Akala nila pakulo lang. Pero siya, alam ang totoo. May anomalya roon. Pagdating niya sa North Gate ng university, biglang umulan ng glowing ash. Nagpanik ang mga estudyante at nagsitakbuhan, pero siya'y kalmadong iniabot ang kamay para hawakan ito. Biglang pumasok ang matinding energy sa katawan niya, halos hindi niya kayanin ang sakit. Kumislap ng golden light mula sa balat niya. Halos mabulag ang mga nakatingin at nasunog ang kanyang damit habang nanginginig ang katawan. Tinunog ng system. Natapos na ang bagong technique, ang Golden Sun Breathing Method. Meanwhile, sa registration area, nagtitipon ang maraming estudyante kasama ang ex-girlfriend niya. Inalok siya ng mga admirers na buhatin ang gamit pero tumanggi siya, taas noo pa rin. Biglang yumanig ang lupa, sinabayan ng malakas na golden light mula sa North Gate.
Napasigaw ang mga tao at pinaalalahanan sa loudspeaker na lumayo. Pero dahil sa curiosity, nagdesisyon siyang tingnan kung ano ang nangyayari. Pagkaalis ng usok, lumabas ang isang figure, balot ng golden energy na tila binabago ang mismong hangin sa paligid niya. Huminga siya ng malalim at nagningning ang kanyang mga mata ng matinding golden light. Isang translucent screen ang biglang nag-pop up sa harap niya, nag-announce na may bagong technique na nalikha at nakakuha siya ng 50 points. Saglit siyang nag-isip kung para saan ang mga points na iyon, pero pinili niyang huwag muna itong intindihin. Whatever it is, alam niyang magiging important din ito someday. Lumipas ang oras at dumilim na ang paligid. Isang strange-looking moon ang nakabitin sa kalangitan. Tahimik siyang umupo, focused sa kanyang breathing, at sinimulan niyang i-train ang bagong technique. Kinabukasan, sa ilalim ng scorching sun, kumalat ang kakaibang energy sa buong university. May ilang students ang nakapansin na biglang dumilim ang sky at nagkaroon ng malamig na simoy kaya't nagtakbuhan sila papunta sa North Gate. Hindi nagtagal, isang malaking crowd ang nagtipon. Dumating ang dean, halatang galit, at sumigaw kung bakit walang nakinig sa warning na huwag lumapit doon. May grupo ng mga officials na dumaan sa gitna ng tao at kusa namang nagtabi ang mga estudyante para bigyan sila ng daan. Kasama nila ang isang hooded figure na may mababang pero matatag na boses, nagbigay ng utos sa dean na i-shut down completely ang North Gate. Sa moment na yon, nagpaalala ang system sa kanya na successfully niyang nalinis ang isang contaminated zone. Nabigla siya at naisip na alam na ng gobyerno ang tungkol sa mga anomalya. Napatanong siya, may iba pa bang tulad niya? Ang announcement na walang pwedeng lumapit ay patunay kung gaano ka-serious ito. Nagbulungan ang mga estudyante nang dumating ang mga naka-uniform, iniisip kung soldiers ba sila. Mula sa bubong, pinanood niya ang kaguluhan at bahagyang kumislap ang kanyang pulang mga mata. Enough na ang atensyon na nakuha ng pangyayaring yon para magpasya siyang umalis na. Sa isang malakas na jump, naglaho siya sa dilim. Samantala, ang hooded figure ay lumuhod at hinipo ang lupa, sinusuri ang natitirang energy. May pinulot itong bato at sinipat, saka na-realize na hindi ito natural, may tao ang gumawa. Dahan-dahang pinaalis ng mga opisyal ang mga estudyante habang nanatiling nakamasid ang hooded one. Sa gitna ng crowd, may isang dalaga na mabilis ang tibok ng puso nang marinig ang bulungan na iisang tao ang responsable. Saglit niyang nakita ang isang anino sa malayo, tumatalon sa mga bubungan at napaisip kung ex niya iyon. Pero agad niyang itinaboy ang idea. With his low grades, impossible na nakapasok siya sa university na ito. That night, bumalik siya sa maliit niyang apartment. Habang lumulubog ang araw at bumabalot ang gabi, nakahiga siya sa kama at nagreklamo sa sarili tungkol sa init na nananatili sa kanyang katawan. Kahit naligo siya ng malamig, hindi pa rin mawala ang pakiramdam na parang nasusunog siya. Naisip niyang baka hindi siya makatulog at baka napansin na siya ng authorities. Kinuha niya ang phone at napansin ang isang trending news tungkol sa tinatawag na Cultivation Association. Sa past life niya, lagi lang niya itong tinatawanan at tinatawag na fake. Naalala niya ang hooded figure sa university at naisip kung members ba sila ng association na iyon. Dahil sa curiosity, binuksan niya ang article. Nakasaad dito ang tungkol sa cultivation system, na may ranks mula sa pinakamababa hanggang transcendence. Sa comment section, puro jokes at pangungutya pero siya ay hindi natawa. Para sa kanya, it was real. Umupo siya sa kama at pinisil ang kamao, naalala ang kanyang dating buhay kung saan ordinaryo lang siya hanggang dulo. Ngayon, hindi na iyon mauulit. Pumikit siya at sinimulan ulit ang Golden Sun Breathing Method. Dumaloy ang golden energy sa katawan niya at unti-unti siyang nag-levitate habang binalot ng liwanag na parang divine. Ang unang yugto ng cultivation ay ang palakasin ang katawan upang kayanin ang power ng heaven and earth at buong puso niya itong tinanggap. Unti-unting humubog ang enerhiya at naganyong blazing axe, puno siya ng admiration at determinasyon. Isang notification ang lumitaw. Umabot siya sa next level at nakakuha ng another 50 points. Ngayon mas inusisa niya ito. Ipinaliwanag ng system na pwede niyang gamitin ang points upang mailipat ang attributes sa mga bagay at kaya itong gawing enchanted tools. Napatingin siya sa isang mug sa mesa. Inunat niya ang kamay at nabalot iyon ng golden light. Tinanong ng system kung nais niyang gumamit ng isang point para bigyan ito ng yang attribute. Napaisip siya.
Kung magagawa niya ito sa weapons, siguradong magiging deadly sila laban sa mga monsters na paparating. Kinuha niya ang maliit na decorative sword sa shelf. Nagpasya na subukan. Kung magtagumpay, bibilhin niya ang totoong armas para sa future battles. Pero bago pa siya makapagsimula, isang kakaibang ingay mula sa labas ang nakaagaw ng kanyang pansin. Sa dilim sa labas ng apartment, gumalaw ang isang terrifying shadow. Mahahaba at matutulis ang mga kuko, pulang mata na kumikislap at ngiti na parang hayop, parang mutated rabbit, gutom at ready to attack. Hindi niya alam na papalapit na ito, abala pa rin siya sa loob, iniisip na baka dagalang iyon o pet ng kapitbahay. Nang hindi mapakali, naglakad siya papunta sa sala at pinakinggan ang tunog gamit ang mas sharpened senses. Lalong lumakas ang ingay at unti-unting na-realize niyang may kakaiba. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at binuksan ito. Agad siyang nagtama ng tingin sa kumikislap na pulang mata ng halimaw. Nanigas ang kanyang puso, bumalik lahat ng memories mula sa past life. Samantala, sa kabilang bahagi ng city, may drone na umiikot sa sky. Sa rooftop ng isang gusali, isang babaeng may lollipop sa bibig ang napabuntong hininga, nagreklamo na hindi pa rin nila nahuhuli ang mutated rabbit na kumain ng rare fruit. Kahit kampante ang tono, ramdam ang confidence niya habang inuutusan ng team na bantayan ang galaw ng target. Sa isang mabilis na jump, tumalon siya mula sa rooftop at mabilis gumalaw sa pagitan ng buildings. Lalong lumakas ang aura ng halimaw at alam niyang malapit na siya. Tumakbo siya sa bubungan at muling tumalon, mas bumibilis pa ang galaw. Dumating ang utos sa communicator. Habulin ang target at all costs. Agad siyang nag-yes, pinaalala sa grupo na dahil sa prutas na nakain nito, posibleng malapit na itong mag-evolve. Mula sa ibaba, ilang office workers ang nakakita ng anino niyang dumaan sa bintana at napanganga habang pinagalitan sila ng boss dahil sa hallucination. Sa itaas, silhouette niya ang makikita laban sa buwan. Isang hunter na papalapit sa kanyang prey. Sa loob ng apartment, umalingaw-ngawang sigaw ng halimaw at sumugod ito. Nagningning ang mga mata ng lalaki ng golden light at mabilis niyang naiwasan ang atake. For the first time, malinaw niyang nakita ang galaw ng kalaban na parang slow motion. Pinuno niya ng solar energy ang kanyang kamay at naghanda. Mali ang oras na ito, hindi pa dapat lumalabas ang mga mutated beasts. Ibig sabihin, may nagbago sa timeline. Sumugod siya, hinawakan ng halimaw ng buong lakas kahit sugatan ng mga kuko nito. Buong puwersa niya itong pinaikot at ibinagsak sa bintana. Nagbagsakan ng salamin habang kumislap ang golden energy. Sunod-sunod na lumipad ang kanyang kamao na puno ng liwanag ng araw at tumama ng malakas. Ang halimaw ay napasigaw, pilit inaabsorb ang energy gamit ang mga kuko. Nanginginig ang katawan nito habang sinusubukang kainin ang yang power, pero hindi nito kinaya ang tindi ng araw. Sa isang malakas na burst of light, tuluyang napira-piraso ang halimaw. Naiwan ang isang matang naglalabas ng black smoke. Matalim ang kanyang tingin habang dinurog iyon sa ilalim ng paa. Tuluyang binura ang bakas ng halimaw. Hingal na hingal, naisip niya kung gaano kadali sanang patayin ng halimaw ang lahat sa building kung hindi siya nakapag-cultivate. Mas tumibay ang kanyang paniniwala, kailangan niya ng mas maraming techniques at mas malaking power para mabuhay sa mga darating na challenges. Maya-maya, dumating ang babaeng hunter sa lugar. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang bakas ng labanan. Lumuhod siya at hinawakan ng sahig pero agad binawi ang kamay nang dumaloy dito ang matinding golden heat. Nagpakita ng pagkilala ang mukha niya, ang parehong enerhiya na naramdaman niya sa North Gate ng University. Hindi ito coincidence. Matatag ang tingin niyang nagulat sa base gamit ang communicator. The target is dead, hindi ng kanyang team, kundi ng isang bagong mandirigma na may kakayahang hindi pa nila nakikita kailanman. Narinig ang boses sa communicator na nagtatanong kung ang parehong mysterious na tao rin ba ang responsable sa paglilinis ng gate at sa pagpatay sa mutated rabbit. Isang lalaki sa kabilang linya ang nagkumpirma na wala pa silang solid intel. Pero iginiit niyang kailangan talagang maakit at makuha ng association ang taong iyon, whatever it takes. Sumang-ayon ang babaeng may silver hair sa plano, saka maingat na kinuha ang kumikislap. Nalabi ng golden flame at inilagay ito sa isang container na nakakabit sa kanyang uniform. Inutusan siya ng kanyang superior na i-drop lahat ng ibang missions at mag-focus sa paghahanap ng bagong forerunner.
Relax lang siyang nagtanggal ng wrapper ng lollipop, isinubo ito, at sumagot ng walang pag-aalinlangan. Pero bago magsimula, nagbiro pa siya na kailangan muna niya ng isang basong milk tea para luminaw ang isip. Saglit na natahimik ang communicator, tapos may narinig na bulungan ng disbelief kung sino ba talaga ang powerful na taong iyon. Tinanggap niya ang order at inamin na tama ang presidente, ito ay isang tao na kailangan niyang makita face-to-face. Kinabukasan, nag-unat ang binata at sinalubong ang unang sikat ng araw. Alam niyang mas effective ang training sa sunrise, kaya agad niyang sinimulan ang kanyang breathing method. Humigop siya ng golden energy mula sa hangin. Kumislap ang kanyang mga mata habang dumadaloy ang lakas sa kanyang katawan. Unti-unti siyang lumalim sa Ghost Axe realm. Tumindi ang enerhiya, humigpit ang kanyang kamao, at parang kusang sumusunod ang daloy ng kapangyarihan sa kanyang utos. Tinawag niya ang Golden Axe at namangha ng maramdaman na mas light at sharper ito kaysa dati. Mabilis niyang inihampas at nagliyab ang kanyang katawan sa Golden Flame habang umabot siya sa 2-star Ghost Axe realm. Mas mabilis, mas malakas, at mas matibay siya ngayon. Pero pinaalalahanan niya ang sarili na hindi dapat magmadali sa mga susunod na breakthroughs. Step by step lang. Pero alam niyang ang rapid growth niya ay tiyak na makaka-attract ng unwanted attention. Kaya nagpa siyang humanap ng mas secluded na lugar para mag-ensayo. Samantala, sa malayong opisina ng association, napansin ng isang lalaki ang kakaibang pagbabago sa solar energy. Naisip niya agad na baka konektado ito sa parehong unknown cultivator. Sa kabilang banda, nagtungo ang binata sa isang tahimik na pampang ng ilog. Inactivate niya ang system at kinumpirma ang plano niyang lagyan ng bagong attribute ang kanyang weapon. Nabigo siya dati gamit ang ordinaryong bagay, pero ngayon, tumugma ng perpekto ang energy sa hawak niyang espada. Lumitaw ang system message, success. Sa tuwa, agad niyang sinubukan ang espada. Isang massive golden beam ang sumiklab pataas, muntik nang sunugin ang paligid ng ilog. Alam niyang makaka-attract ito ng pansin, kaya agad siyang nagbalak umalis. Pero dumating ang isang agent ng association, huli na para masaksihan ang mismong pagsabog. Nakita niya ang kumukulong tubig at napangiwi sa gulat at inis. Habang nakatingin siya sa malayo, nakita niya ang golden glimmer at lalong tumindi ang kanyang suspicions. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto na ang cultivator ay umabot agad mula 1 star hanggang 2 star at nakagawa pa ng spirit weapon, isang bagay na sobrang rare at dalawa pa lang ang naitatala. Almost impossible pero undeniable ang evidence. Habang nililinis niya ang bakas ng explosion, iniisip niya kung gaano kalalim ang kapangyarihan ng hindi pa rin nakikilalang mandirigmang iyon. Samantala, pinag-aralan ng binata ang kanyang espada na ngayon ay may yang attribute. Pero hindi pa siya satisfied, gusto pa niyang magdagdag. Ang system ay nag-promise ng endless possibilities. Naputol ang kanyang pag-iisip nang tumunog ang cellphone niya. Isang message mula sa unknown sender na nag-aanyaya sa kanya na sumali sa grupo ng pioneers. Nabigla siya nang mabasa na ang requirement ay dapat nasa Ghost Axe realm man lang. Pasok na siya sa qualifications ngayon. Binanggit sa message ang bagong pollution zone at ang hunting mission laban sa isang lava dragon sa Shadow River, isang lugar na puno ng yang energy. Na-curious siya, kaya tinanggap niya ang invite. Sa Binmu District, nagtipo ng isang grupo ng explorers habang hinihintay ang bagong kasama. Ang kanilang leader, isang blonde na babae at member ng Cultivation Association, ay nagpasalamat sa kanilang pagdating. Inamin niyang medyo disappointed siya sa kakulangan ng lakas ng grupo, pero binigyang diin ang importance ng unity. Malaki ang isinakripisyo ng kanyang pamilya para makapasok siya sa association at hindi siya papayag na mabigo. Dumating ang bagong miyembro, dala ang espada at may tahimik pero confident na presence. Nabigla ang grupo pero mainit at approachable ang dating ng kanyang aura. Nagpakilala sila sa isa't isa at sabay-sabay pumasok sa cave. Siya ang nanguna at humiling sa leader na magbigay ng ilaw. Sa loob, nadaanan nila ang malalaking bato at kakaibang lamig ng hangin. Habang mas lumalalim sila, nagsimulang mabuo ang trust sa isa't isa hanggang sa marating nila ang isang massive chamber. Sa kanilang harapan, dumadaloy ang lava river na nagbabanta ng matinding panganib.
Walang hesitation, itinarak ng binata ang kanyang espada sa nagliliyab na agos. Sumabog ito ng malakas, tumilapo ng grupo, pero siya'y nanatiling nakatayo, nakabalot sa nag-aalab na apoy. Lumabas ang system notification. Natuklasan niya ang inner flame, isang matinding init na may nakapangingilabot na lakas, kasama ng Scarlet Flame Sword technique na bumabalot sa kanyang espada ng apoy at kidlat. Ginamit agad niya ang kanyang points para i-embed ang bagong power sa kanyang weapon, permanently fused with fire. Nang humupa ang pagsabog, inisip ng grupo na minor accident lang iyon. Pero unti-unting naging stable ang energy ng cave, kaya nagamit nila ito para sa cultivation. Ang ilan ay natuwa, ang iba na may naghanda sa kanilang unang hakbang habang ang leader ay nakabantay. Pero naputol ang kanilang ginhawa nang maramdaman niya ang arrival ng mga bagong dating. 3 lalaking maskulado ang pumasok, pinangungunahan ng isa na may takip ang isang mata at naglalagablab na red eyes. Mayabang nilang idineklarang kanila ang lugar. Sinubukan ng blonde na babae na makiusap at nag-offer ng hati, pero pinagtawanan lang siya at sinabihang umalis. Handang lumaban ang babae, hindi papayag na apihin kahit pa mas malakas ang kalaban. Bago sumiklab ang labanan, humakbang ang binata, nakasindi ang espada. Malamig ang boses nang tanungin niya ang leader kung pananakot lang ba sa babae ang alam niya. Nabigla ang kalaban bago siya mabilis na tinilapon ng isang blazing strike. Nagsitilapon din ang kanyang mga tauhan, nanginginig sa takot sa overwhelming power. Itinarak ng binata ang espada sa lupa, nag-alabang golden flame sa langit at malamig niyang iniutos. Lumayas sila, nagpulasan ang mga kalaban at lumapit ang kanyang mga kasamahan puno ng tuwa at admiration. Ibinabalang niya ang pangyayari, sinabing dapat na silang magpatuloy kahit alam ng leader na may tinatago pa siyang mas mataas na power. Sigurado siya, isa itong top-tier pioneer at kailangan niya itong iulat agad. Sa association headquarters, kumalat ang balita tungkol sa isa na namang cultivator na may mataas na attribute. Isang babae ang nagbiro na maswerte sila, pero seryosong sagot ng superior. Hindi ito swerte. Ang ganitong tao ay magiging bagong sentro ng kapangyarihan na magbabago ng balanse ng mundo. Samantala, sa lungsod, nagkunwari ang binata bilang isang cosplayer, pero agaw pansin pa rin ang kanyang presence at espada. Nakita niya sa balita ang tungkol sa cave na mabilis nang kumalat online. Napagtanto niyang naging careless siya. Mas masahol. Ang lumalakas na yang energy sa kanyang katawan ay nagbabantang magtulak sa kanya sa isa na namang breakthrough. Mabilis siyang nagtungo sa likod ng bundok upang magtago. Ilang minuto lang, sa parehong bundok, isang babaeng may silver hair na nag-aalaga ng hardin ang biglang nakaramdam ng pagbugso ng enerhiya. Napatigil siya, nakatitig sa umaakyat na naglalagablab na bola ng liwanag na parang maliit na araw. Hindi siya nagkamali. Ito ang tanda ng isang tao na umaabot sa 3-star Ghost Axe realm at ang intensity ng kapangyarihan nito ay nagpatigil sa kanyang hininga. Hindi niya kailanman inisip na ang isang breakthrough sa ganong antas ay pwedeng maging sobrang nakakatakot. Nabigla siya at nakaramdam ng pagkilala at dala ng bigat ng tungkulin ay mabilis siyang tumakbo papunta sa source ng kaguluhan, determined na sa pagkakataong ito ay hindi niya palalagpasin ang misteryosong tao. Sa tuktok ng bundok, nakaupo ang cultivator deep in concentration, sumisipsip ng malalakas na agos ng golden energy. Umiikot ang aura sa paligid niya hanggang sa mabuo ito bilang isang nagliliyab na bola ng araw na nakalutang sa ibabaw ng kanyang ulo. Habang nakabitin sa hangin, tahimik siyang nagme-meditate at isang intricate na star seal ang lumitaw sa kanyang likuran. Kumikislap ng gintong liwanag na dumadampi sa kanyang balat. Nagniningning ang kanyang mga mata habang pilit niyang kinokontrol ang ligaw na enerhiya na muntik ng sumabog. Sa huli, nagsanib ang magulong kapangyarihan na buo bilang isang giant golden divine axe na may halong blue lightning. Kumidlat ito na may nakakatakot na lakas, isang weapon na parang isinilang mula sa spiritual perfection. Natigilan ng babaeng dumating, nanigas sa pagkakatayo dahil sa pagkabighani. Pinagmasdan niya ito, hindi makapaniwalang hawak ng binata ang nagliliyab na palakol ng napakapanatag. Bawat galaw ay kontrolado, precise, na parabang daan-daang taon ng training ang nakapaloob sa moment na iyon. Kumirot ang puso niya sa memory ng sarili niyang pagkatalo.
ang kanyang sariling divine axe na bumagsak at dinurog siya sa ilalim ng bigat nito. Iniwan siyang nakaratay ng maraming araw sa kahihiyan. Akala niya talented siya, pero sa nakikita niya ngayon, para siyang walang halaga. Ang lawak ng enerhiyang dumadaloy sa kanya, ang linis ng bawat hibla, ang kawalan ng anumang nasasayang, lahat iyon ay higit pa sa anumang nakita niya. Sa kanyang paningin, hindi na ito basta pioneer kundi parang Diyos na bumaba sa mundo. Mas nakagulat pa ang kanyang pagiging calm. Normally, ang mga tao ay nagmamadali, desperado at pabigla-bigla sa breakthrough. Siya, tahimik at tumpak, parang ancient master. Nabasag ang kanyang pag-iisip nang gumalaw ang nagliliyab na palakol. Namangha siya nang ito'y iwinasiwas pasilangan na may destructive force. Sa rurok ng kanyang pagbabago, nagliyab ang golden eyes ng binata at lumitaw ang mga bitak ng kapangyarihan sa kanyang mukha. Pinalibutan siya ng storm of light at tuluyan niyang nakuha ang bawat hibla ng enerhiya. Biglang lumitaw ang system confirmation. Umakyat na siya sa mas mataas na star ng Ghost Axe Realm. Bumagsak ang Divine Axe sa bundok na parang unstoppable. Sumabog ang shockwave, winasak ang kagubatan at mga bato. Napilitan ng babae na humarang gamit ang buong lakas habang dumaan ang Golden Tide. Nagputukan ng mga puno, isang malalim na peklat ang naiwan sa lupa at pagkatapos ay bumalik ang katahimikan. Pag-angat ng kanyang tingin, wala na ang binata. Hingal at halong admiration at inis ang naramdaman niya. Dumating siya sa loob ng wala pang kalahating minuto, pero nakalayo na naman ito. Kinilabutan siya sa thought. Alam ng binata na pinagmamasdan siya. Kung patuloy itong iiwas, baka hindi niya kailanman magampanan ang misyon niya. Doon, natanaw niya ang isang napakataas na sinaunang puno na kumikislap ng golden glow. Sigurado siya ngayon kaya't tinawag niya ito sa gitna ng kakahuyan, magalang na binanggit na senior at tinanong kung naroon pa ba ito. Mula sa anino, lumitaw ang isang hooded figure. Ang kanyang presence ay puno ng tahimik na autoridad, ang mga matay kumikislap mula sa ilalim ng hood. Agad niyang nakilala, ito ang taong hinahabol niya. Nanatili siya sa kanyang kinatatayuan at nagpakilala ng formal. Ipinaliwanag ang kanyang posisyon bilang kapitan ng isang espesyal na unit ng Practitioners Association. Maingat niyang inimbitahan itong sumali at inamin na matagal na niya itong sinusundan para personal na maabot ang alok. Kinabahan siya pero nag-ingat, takot na baka magalit ang isang tulad niya. Isang matalim na tanong ang sagot nito, "Bakit ako sasali?" Nabigla siya sa diretsyo nitong salita. Kumabog ang dibdib niya pero pinatatag niya ang sarili. Hindi sapat ang matatamis na salita. Truth lang ang makakakumbinsi. Ipinaliwanag niya na layon ng bansa na pag-isahin ang mga pioneer, tulungan silang lumakas, at protektahan sila mula sa mga dangers na paparating. Masyado nang mabilis ang pagbabago ng mundo at tanging sa pagtutulungan sila makakaharap sa mga kalaban. Umupo ang binata laban sa puno, nakatabing ang mukha sa hood. Calm pero malamig ang kanyang boses nang sabihin niyang hindi siya handang sumali. Trust, sabi niya, ay hindi basta na ibibigay, hindi sa kanya. At hindi rin sa association. Parang tinamaan siya ng matalim na talim. Nanigas siya, namilog ang mga mata at hindi alam kung ano ang sasabihin. Dahil sa desperasyon, isiniwalat niya ang kanyang tunay na pagkatao, ipinakita ang ebidensya ng kanyang dating identity bago pa nagbago ang mundo. Umasa siyang sa pagbubukas ng kanyang nakaraan ay mabubuo ang tiwala. Tinitigan siya ng binata na may pag-iisip, parang naaalala ang kanyang pangalan. Sandali niyang pinakitaan ng softer na tingin, pero agad din itong nagdilim ng sumagi ang masasakit na alaala. Visions ng pagkawasak, ng pagkatalo ng mundo. Alam niya kung saan humahantong ang bulag na tiwala at hindi na niya iyon uulitin, pero nagbigay siya ng kaunting pag-asa. Inamin niyang natatandaan niya ito at sinabi niyang pag-iisipan niya ang alok. Bago pa siya makasagot, naglaho ang binata sa hangin at bigla na lang lumitaw sa kanyang likuran. Malamig at matatag ang kanyang tinig nang magbigay siya ng kondisyon. Huwag na huwag niyang isisiwalat ang kanyang kinaroroonan. Matamang pinag-isipan ng babae ang kanyang sagot bago nag-alok din ng kapalit. Ipinaliwanag niyang na-detect na ng association ang energy mula sa kanyang breakthrough at wala siyang choice kundi mag-ulat. Pero kaya niyang i-edit ang ulat para maitago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan nang hindi siya nailalagay sa panganib. Tahimik na pinag-isipan ito ng binata at kalaunan ay pumayag. Bago pa siya makapagsalita, naglaho itong muli.
parang multo sa kagubatan. Mag-isa siyang naiwan, bumuntong hininga ng malalim, mabigat ang mga hakbang habang bumababa sa bundok. Naiinis siyang nagbulong kung ilang beses na itong nakatakas sa kanya at kung gaano karaming oras ang nasasayang sa pagbubura ng mga bakas na iniiwan nito. Bumulong ang kanyang earpiece, pinutol ang kanyang pag-iisip. May boses na nag-utos na itigil muna ang habol, may mas malala ng lumitaw, nanlamig ang kanyang puso. Pinabalik niya ang sinabi nanginginig sa kaba. Ang sagot ay nagpatibay ng kanyang takot, bumalik na ang mga kakaibang halimaw. Parang tinaga ang kanyang memory, mga gutom na halimaw na kahawig ng lobo, kumikislap ang mga mata at tumutulo ang mga pangil. Pinalilibutan siya, walang katapusang gutom. Sila ang mga nilalang mula sa polluted zones, mga halimaw na walang isip at tanging destruction ng tao ang layunin. Sa malayo, nagdilim ang langit, bumulusok ang kulog, bumuhos ang malakas na ulan, at nag-ingay ang mga alerts sa mga cellphone ng buong syudad. May mga bintana na kumikislap sa kidlat, may mga residente na nagbibiro na baka may cultivator na sumasa ilalim sa heavenly trial. Ngunit sa isang tahimik na iskinita, may hooded man na nakatayo ng hindi gumagalaw, ang nag-iisang pulang mata ay kumikislap sa refleksyon ng bagyo. Ramdam niya ito, ang napakalaking kidlat na hindi mapigilan ay nagtitipon sa isang lugar. Tumagos ang kanyang tingin sa malayo, diretso sa tuktok ng bundok, kung saan paulit-ulit na bumabagsak ang mga kidlat. Walang pag-aalinlangan, tumalon siya sa gitna ng bagyo, tumatakbo sa mga bubong patungo sa source ng anomalya. Sa paanan ng bundok, kinumpirma ng kanyang system ang hinala, isa itong pollution zone. Ang dati magandang bundok ay naging madilim, puno ng mga buto at twisted na puno. May dagdag pang babala ang system, hindi tiyak ang antas ng kontaminasyon, hindi siya tumigil. Hakbang bawat hakbang, pumasok siya sa gitna ng bagyo, isang dambuhalang bugso ng blue lightning ang bumagsak sa tuktok, nagbigay liwanag sa gabi na halos pabulag. Natagpuan na niya ang source. Sa loob ng command center ng Spiritual Practitioners Association, ramdam ang bigat ng sitwasyon. Sa main screen, makikita ang umiikot na alon ng blue energy na nakasentro sa tuktok ng isang bundok. Tumayo ang isang opisyal at seryosong nag-ulat. Masyadong mabilis tumataas ang danger level sa bundok Yuang. Kailangan na raw itong i-lockdown at ideklara bilang bagong contamination zone. Mabigat ang mukha ng pinuno ng asosasyon habang nagsalita. Sapat na raw ang seriousness ng sitwasyon kaya inilipat niya ang isa sa kanilang top pioneers mula sa ibang misyon. Paglingon niya sa babaeng opisyal, humingi siya ng update. Lumapit ito, matatag ang boses kahit ramdam ang pressure. Ipinaliwanag niyang imposibleng umakyat ngayon sa bundok. Ang unstable lightning energy ay halos sumasabog na, kaya kinlasipikan nila ang lugar bilang A-level contamination zone. Worse pa, ayon sa bilis ng pagdami ng enerhiya, pwede itong umabot sa S-level threat na magtutulak sa kanilang pinakamataas na emergency protocol. Nagkatinginan ng mga opisyal, halatang kabado. Dinagdag pa niya na ayon sa data, walang explorer mula sa association ang makakalapit ng ligtas, kahit siya mismo. Natahimik ang silid. Lumabas sa calculation sa mga monitor na tama ang sinabi niya. Sino mang susubok pumasok ay siguradong mamamatay kahit ang strongest pioneer nila. Binasag ng security commander ang katahimikan nang malakas siyang sumuntok sa mesa. Inutusan niya agad na isara ang paanan ng bundok at bantayan ito 24/7 para walang makalapit. Agad ding sumangayon ng pinuno. Wala raw silang ibang magagawa kundi hintayin bumaba ang konsentrasyon ng enerhiya, pero habang nagpupulong ang mga opisyal, may isang tao nang nakapasok sa pinakagitna ng contamination zone. Umuugong ang bagyo habang nagbubuhos ng napakalaking blue lightning bolts sa lupa. Sa gitna nito, nakatayo ang isang lalaki, balot ng golden light na nagsisilbing shield habang kalmado siyang humihinga sa gitna ng kaguluhan. Alam niyang simple survival ay hindi sapat. Kung gusto niyang makuha ang purest energy ng kidlat, kailangan niyang umakyat hanggang sa pinaka-core ng storm, ang tuktok ng bundok. Mabibigat na alaala mula sa nakaraang buhay ang nagpapatibay sa kanya. At mas matitinding horrors ang paparating, hindi sapat ang sunflame. Ang kasalukuyan niyang lakas ay hindi makakasurvive. Kailangan niyang mag-evolve, hindi lang ang kanyang weapon kundi pati ang kanyang katawan. Bumagsak ang isa pang napakalaking kidlat.
Sa halip na umatras, tinaas niya ang nagliliyab na espada at buong lakas na sumigaw. Itinusok niya ang blade mismo sa pabagsak na bolt, hinayaan ang raging energy na dumaloy sa kanyang katawan. Nilamon siya ng sakit. Nanginig ang buong katawan niya, dugo ang lumabas sa bibig. Para bang pinaparusahan siya ng langit sa pagiging matigas ang ulo, pero hindi na tinag ang kanyang mukha. Ito raw ang heaven's punishment, ngunit hindi siya susuko. Pinakalma niya ang isip at naalala ang rule ng kanyang system. Kung nais niyang makuha ang kapangyarihan, kailangan niyang direktang hawakan ang source nito. Pinalawak niya ang golden aura, pinaandar ang sun-breathing technique. Umandar siya pasulong sa gitna ng storm, bawat hakbang ay binabayaran ng sakit at matinding determination. Ang golden light ay bumabangga sa blue lightning. Bawat clash ay sumasabog na parang lindol sa langit. Sa wakas, nakarating siya sa tuktok. Itinusok niya ang espada sa bato at doon bumagsak ang lahat ng puot ng storm. Ang hangin ay puro kuryenteng nanginginig. Hindi na lang siya tinataboy ng bagyo, kundi gusto na siyang tuluyang lipulin. Inipon ng storm ang lahat ng lakas nito sa isang giant white lightning bolt. Isang atake na kayang burahin siya ng tuluyan. Doon biglang nagliwanag ang kanyang system. Nakita nito ang pure thunder attribute at nagsimulang iproseso ito. Sa ibaba ng lungsod, namangha ang mga tao na nakatingin sa bagyo. Mula sa rooftops at high-rises, nakita nila ang strongest lightning strike sa buong buhay nila. May nagbulungan na ito raw ay trial of a god. Ang ilan ay nanumpa na nakakita sila ng aninong tao sa gitna ng storm. At sa isang malakas na dagundong, nagwakas ang banggaan. Sumabog ang tuktok ng bundok sa nakakasilaw na liwanag. Nang humupa ang usok, lumutang siya sa hangin, balot ng golden light at blue electricity. Nagbigay ng kumpirmasyon ng system. Naabsorb niya ang divine thunder, kaya't nagkaroon siya ng kapangyarihang tumawag ng kidlat mula sa langit at palakasin ang kanyang katawan na parang Diyos. Ang gantimpala niya, 5 writing points. Sinubukan niya ang bagong lakas. Iba ito sa sun attribute na puro depensa. Ang thunder ay destructive at regenerative. Kayang palakasin ang katawan, enhance ang attack, at magsilbing shield. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang balance ng spear at shield. Pagbagsak niya, pinag-isipan niya ang susunod na hakbang. Una niyang naisip na ilagay ang thunder sa espada. Pero nagalinlangan siya. Baka masira ang kalinisan ng blade kung pagsamahin ang attributes. Bigla siyang nakaisip ng bago. Tinaas niya ang kamay at nagpakawala ng lightning mula sa mga daliri. Kung ang araw ay nagbibigay lakas sa kanyang weapon, ang kidlat naman ay sa kanyang katawan. Kumpirmado ng system ang kanyang choice at sa susunod na sandali, lahat ng lightning ng storm ay dumaloy sa kanyang kanang kamay. Kinabukasan, tahimik na ang bundok. Wala na ang bagyo, iniwan ang mga sugatang bato at sunog na mga puno. Nagulat ang babae na bumagsak ng husto ang energy ng zone sa loob lang ng 3 oras. May konting static pa pero tapos na ang danger. Sumimangot ang major, agad na naisip ang totoo, may nakapasok doon. Isang seeker, nagulat ang babae. Paano kung may pioneer na pumasok at himalang nakaligtas? Naghahanap siya ng bakas pero wala, lahat nabura ng ulan. Batay sa oras, iniwan ng seeker ang lugar bandang 8:00 kagabi. Tumango ang major. Nagsimula ang anomaly 5:00, isinara ng sundalo 7:00, pero bandang 8:00 biglang bumagsak ang enerhiya. Nakatayo mismo sa lugar kung saan tumama ang pinakamalakas na kidlat, binigkas ng major ang kanyang hinala. Hindi lang nakaligtas ang seeker, kundi na-absorb din nito ang kapangyarihan ng kidlat. Ang dating sakuna ay naging oportunidad. Kaya siya ay sobrang kakaiba at sobrang delikado. Ang ganitong tao, babala ng major, ay unpredictable. Walang nakakaalam kung saang panig siya tatayo sa huli. Tahimik na tumango ang babae, ramdam ang kaba. Kung kalaban nila ang taong iyon, hindi masukat ang pinsalang kayang idulot. Kailangan siyang mahanap agad, samantala, sa malayong lugar, walang kaalam-alam sa paghabol ng militar, napakalakas siyang bumahing habang nakaupo sa kanyang sofa. Balik sa bundok, nagbigay ng mahigpit na utos si Major Han Lee. Kailangang mahanap ang misteryosong figure anuman ang mangyari. Tinawag niya itong codename The Tyrant. Agad sinimula ng investigasyon. Opisyal, gagawin itong natural disaster sa balita. Ngunit sa lihim, parehong militar at association ang nagsimulang maghanap sa Tyrant.
Sa debrief, binanggit ng pinuno ng asosasyon na mayroon na silang isang high-level pioneer na sumusubok makipag-ugnayan. Pagharap niya sa babae, iniutos niyang ibigay ang kanyang ulat direkta sa major. Nagulat siya, halos mabitawan ang sarili. Pero mabilis siyang kumalma at sinunod ang plano. Half-truth na may halong ingat na kasinungalingan. Inugnay niya ang insidente sa bundok sa Pioneer na kamakailan lang niyang sinusundan ang parehong tao na naglinis ng contamination sa universidad. Ikinuwento niya ang mga palatandaan ng Young Flame attribute nito at ipinakita ang ilang ebidensya, kabilang ang bangkay ng mutated rabbit na pinatay nito. Nabuo ang kwentong kapani-paniwala ngunit hindi niya binanggit ang kanilang sikreto. Tahimik na nakinig ang major at sa huli, bahagyang lumuwag ang mukha nito. Pinuri niya ang sipag ng babae at tinawag siyang isa sa pinaka-promising pioneer ng bansa. Tumayo ito ng tuwid at sumaludo, sagot na tungkulin lang niya iyon. Pagtapos ng meeting, inanunsyo ng major na maglalabas sila ng fake news tungkol sa bagyo at pagbaha para takpan ang katotohanan. Idinagdag pa niyang hindi siya sang-ayon sa pagpapakalat ng raw spiritual data online dahil tiyak na mapupunta iyon sa maling kamay. Huminga ng maluwag ang babae. Tapos na ang pinakamahirap na bahagi ng pagtatanong. Samantala, sa kanyang bahay, pinaandar ng lalaki ang sun-breathing technique para patuyuin ang kanyang white hoodie hanggang magliwanag ito ng banayad. Nang isuot niya ito, tumingin siya sa kanyang katawan. Sa kanyang kanang kamay, may mumunting blue lightning na kumikislap. Patunay na ang puot ng bagyo ay nasa kanya na ngayon. Ang epekto ng bagyo ay totally nagbago sa kanya. Yung kanang kamay niya, na ngayon ang pinakamalakas na bahagi ng katawan, ay tumitibok ng pure power. Sa bawat galaw ng kanyang mga daliri, lumalabas ang maliliit na lightning sparks na nagiging tiny glowing orbs. Yung thunder energy na dati wild and uncontrollable, ngayon ay parang tamed pet na sumusunod sa kanya. Free na niya itong magamit ng walang takot. Naalala niya kung gaano kahirap noong unang buksan ang sun flame sa katawan niya at napaisip kung lahat ba ng bagong energy ay nawawalan ng talim pagkatapos niyang i-absorb. Biglang nagpaalala ang system sa isip niya. This new force deals double damage laban sa corrupted creatures. Bumilis ang tibok ng puso niya, excited na subukan ito. May sharp sound na umagaw ng atensyon niya. Nag-light up ang cellphone sa mesa, dala ang isang breaking alert. Agad niya itong kinuha at binasa. May chemical plant explosion daw sa lungsod, naglabas ng dangerous pollution. Sinabi ng mga opisyal na walang nasaktan at pinayuhan ng lahat na stay calm. But he didn't believe it. Sa mga online forums, mas madilim ang usapan. Mga residente malapit sa planta ang nag-report na heavy at choking ang hangin. Yung iba nag-describe ng cold, evil aura. Sa mga salitang iyon, bumalik ang isang horrifying memory. Isang dugo ang kamay, kasunod ang halimaw mula sa kanyang past life. Isang higanting daga na may maraming mata at ang nakakabinging hiyaw nito'y sariwa pa rin sa kanyang kaluluwa. Naalala niya ang helplessness habang winawasak nito ang lahat. Ngayon, nagbago ang kanyang ekspresyon. Alam niya agad ang ibig sabihin, hindi ito simple mutation. Ito ay mga buhay na nagkaroon ng twisted consciousness. Night creatures na likas na manghuhuli at pumapatay. At kung isa sa kanila ay nasa lungsod, mas malala ito kaysa sa mutated rabbit na hinarap niya noon. Pinisil niya ang kamao, kumikislap ng kuryente. Habang bumubuhos ang ulan, tumayo siya, balot ng electric blue thunder ang katawan. Oras na para subukan ang bagong abilidad, ang ipinangakong 200% critical strike ng system laban sa totoong halimaw. Sa labas, malakas ang ulan, nilalamon ng dilim ang lungsod. Isang grupo ng mga hooded hunters ang mabilis na gumagalaw sa ibabaw ng mga bubong, ang mga anino nila sumasabay sa kidlat. Ang kanilang leader, isang lalaking may peklat at puting buhok, ay paulit-ulit na nagre-report sa comms. Ang target nilang anomaly, File 7 codename Candle Knight, muling nawala sa shadows. Ang kakayahan nitong maging bahagi ng dilim ay nagpapahirap para habulin. Ayon sa mga ulat, ruthless ito at palaging may kasamang tunog ng sigawan habang ang mga biktima ay punit-punit at nilalamon. Mula sa command center miles away, kinumpirma ng mga operator ang update at tinaasan ng threat level. Naglabas ng utos, extermination order. May 12 hours ang squad para tapusin ang insidente pero malinaw ang babala.
Safety first. Tumalon ang hunters rooftop to rooftop, habang ang city map ay kumikislap ng pula, puno ng anomaly markers. Too many threats, too few squads, and time was running out. Biglang dumating ang warning sa kanilang earpieces. Ang area ahead ay covered na ng Spiritual Energy Association agents. Lumabas ang isang larawan sa display nila. Naningkit ang mga mata ng leader nang makilala ang mukha. Naroon siya malapit. Kailangan nila ang tracking ability nito. Makalipas ang ilang sandali, isang squad ang lumitaw sa bubong, pinangungunahan ng isang batang babae na kalmado ang aura. Nakalagay ang kamay niya sa bewang, nakangiti ng mayabang. So ako pala yung tatawagin niyo for overtime? Biro niya. Nagpanting ang tenga ng leader at sumigaw, puno ng galit. This isn't overtime. Tao ang kinakain ng halimaw na iyon. Nagbulungan ang mga kasama ng babae, nagtatawanan. Umismid siya at tumalikod, parang aalis na. Mukhang kaya niyo naman mag-isa. Pumintig ang kaba ng leader. Pilit niyang nilunok ang pride at sumigaw, "Wait! Please, kailangan namin ang tulong mo. Kung wala ang tracking ability mo, mawawala ito. At kapag pumalpak kami, the whole city pays the price." Tahimik ang babae saglit bago tumango. Tinaas niya ang kamay at lumabas ang isang glowing orb, nag-expand into a map of energy signatures. Naningkit ang kanyang mga mata. Nakita ko na. Sa ruins ng chemical plant, kumilos agad ang squads. Sa loob ng guho, nagtatago ang halimaw. Multi-eyed, parang giant rat, baluktot ang laman at tumutulo ng shadow ooze, abala sa pagkain ng huling biktima. Umatake ang teams. Sumabog ang enerhiya sa buong planta habang kinukubkob ng mga hunter ang target. Isang malakas na strike ang tumama dito, itinapon ito sa mga debris. Pero imbes na mahina, lalo itong nag-transform. Tumubo ang mga tinik sa likod, umikot ang madilim na enerhiya at sumigaw ng napakalakas na screech na nagpabagsak sa squads. Tumilapon ang mga mandirigma. Ang kanilang leader muntik nang mamatay kung hindi lang sa reflex niya. Hindi pa tapos ang halimaw. Tumubo ang pakpak sa likod nito. Sumuka ito ng toxic shadow at kung saan tumama ay nagbubula ang lupa at nalulusaw. Napuno ng green mist ang paligid habang naghuhukay ito ng daan para makatakas. Nagtipon ulit ang hunters, nagsisigawan ng warnings. Nanatiling composed ang mga kakampi nila, inaaral ang laban. Paalala nila, stay in formation. Info and strategy lang ang trabaho natin, huwag pa sobra. Nagpatuloy ang habulan hanggang sa isang abandoned factory. Biglang tumaas ang reading sa sensors, nag-double then nag-triple. Natigilan ang lahat. Hindi lang pala isa ang anomaly. Mula sa dilim, lumitaw ang pangalawang halimaw, kumikislap ang berde nitong mga mata. Nanigas ang mga hunter. Nahulog sila sa patibong, sumigaw ang leader ng squad ng tanging natitirang utos. Retreat! Now! Isang malakas na explosion of energy ang nagbukas ng daan sa loob ng factory at napilitan ang grupo na sumunod. Pero bago pa sila makalabas, isang piercing scream of pain ang umalingaw-ngaw, bumagsak ang kanilang leader, nilamon ng invisible poison na kumalat sa hangin. One by one, natahimik ang iba, bawat isa'y bumagsak sa parehong choking mist. Naiwan siyang mag-isa sa malawak na berdeng dilim, sumisigaw para sa kasama, pero walang sumagot. Doon niya nakita ang buong trap. Hindi sila dinala rito para sa isang straight fight, kundi para ipakain sa mas nakakatakot na halimaw. Mula sa kailaliman, a faint sound crept upward. Isang aninong ahas ang lumitaw, uloy balot ng matigas na kalasag, ang mga matay glowing ng eerie green light. Hindi tulad ng decoy creature, ang fog ng ahas na ito ay pure poison. Silent killer na sumisipsip ng lakas at nagpaparalisa ng biktima. Every breath since they arrived was already a trap. At kung lalaban ka, mas mabilis lang itong kakalat. Ramdam niya ang lakas niyang mabilis na nauubos, nanginginig ang katawan habang nakaluhod. Habang papalapit ang colossal shadow, napuno siya ng matinding takot. Hindi lang ito predator. This one was intelligent, merciless. At the moment Hope almost died, isang blinding light ang bumuta sa bubong. Bumagsak ang debris at isang figure ang bumaba sa gitna ng kidlat. Matatag ang kanyang tapak, natatakpan ng anino ang mukha. Pero ang presence niya ay mas maliwanag pa sa apoy mula sa itaas. Walang pagdadalawang isip, hinarap niya ang serpent, tinawag itong isang nilalang ng dilim, sumugod ang ahas, nakabuka ang mga pangil. Pero mula rin sa shadow, lumabas ang isa pang beast, ang multi-eyed rat, ang decoy ng trap. Sabay silang umatake from opposite sides.
The trap was complete. Pero sa ikinagulat ng lahat, hinayaan niyang kumagat sa balikat niya ang daga. Dumugo siya pero hindi nagbago ang ekspresyon. Sa halip, may halong pang-aasar niyang sinabi, "So vital lang pala kaya mo." Kasunod noon, a violent surge of lightning erupted mula sa kanyang katawan at sa kamay niya'y sumiklab ang golden flame. Diretso niyang pinakawalan sa ahas. The entire factory shook sa clash ng apoy at kulog. Ang dagay na paatras, stunned sa sobrang lakas ng thunder energy, kaya nagkaroon siya ng chance harapin ang mas malaking kalaban. Hinugot niya ang espada, binalutan ng apoy habang dumadaloy ang kidlat sa talim. With speed and precision, pinagsibak niya ang bungo ng serpent. Pero laking gulat niya nang bumuka ang balat nito at lumabas ang isa pang ulo, fresh, untouched. The creature revealed its true form, pero nagawa na ng thunder ang trabaho. Dumaloy ito sa katawan ng ahas, tearing it from the inside, habang nag-echo ang agony nito sa buong pader. Ngumisi siya. Hindi apoy ang tunay na atake, kundi ang thunder na pumasok sa loob ng katawan ng halimaw. Fire and lightning, together, perfectly balanced. Siya ang naging vessel, napatingin siya sa balikat niyang kinagat. Kumalat ang kulay ubeng kaliskis, lason ng serpent na pumapasok sa laman. Pero the fire inside him fought back. Sinusunog ang venom, habang ang thunder ang naglinis ng natira. Noon niya nakuha ang tunay na patibong, ang kagat ay may paralyzing poison para gawing easy prey ng serpent ang biktima. Sa iba instant death, pero sa kanya, naging kalasag ang dalawang kapangyarihan. In the end, holy fire engulfed the serpent. Ang katawan nito'y natunaw, collapsed to ashes. The hunter became the hunted. Nakatayo siya sa ibabaw ng mga labi nito, calm and resolute. Na-realize niya malakas ang apoy, pero ang thunder ang nagbigay ng totoong dominance. Tumibay ang kanyang tiwala sa sarili. Handa na siya sa pinakamalalakas na kalaban. Pero bago siya makaalis, naramdaman niya ang isa pang presence. From the smoke, a figure emerged. Pagod, marumi, nanginginig, pero buhay. Lumapit ito sa liwanag. Ang squad niya ay nakahandusay, unconscious pero safe. Saglit silang nag-usap, matalim ang salita niya, walang palusot. Alam niyang hindi talaga ito nawalan ng ulirat. Tahimik niyang sinabi, all he asked for was loyalty and silence. Pagkatapos, umalis siya, tumalon paakyat sa bubong, iniwan ang apoy at katahimikan. Nang tuluyang nawala ang usok, tumingala siya sa butas ng bubong, kita ang buwan. Puso niya'y puno ng relief at frustration. Iniligtas siya nito ngunit nananatiling misteryo. Pilit niyang binuo ang sarili, tinulungan ang squad bumangon at nagbalik sila sa tungkulin. Nanlaki ang mga mata ng iba sa nakita, a giant skeletal ash, at ang katawan ng daga na naglalabas pa ng crackling sparks. Nag-usap ang iba puno ng tanong. Dalawa bang tagapagligtas ang dumating? 2 powers? 2 pioneers? Pero siya lang ang may alam ng katotohanan. Isang tao, isang figure ang gumamit ng apoy at kulog. Isang miracle na mahirap paniwalaan pero naroon ang ebidensya. At habang nagtatanong ang iba, nanahimik siya, tinatago ang sikreto ng nagligtas sa kanila mula sa tiyak na kamatayan. Dumating ang mga reinforcements mula sa association kasabay ng pagkalma ng alikabok. Nakahinga ng maluwag ang natitirang squad, knowing na nailigtas sila mula sa tiyak na kamatayan. Tahimik na nagpasalamat ang kapitan sa desisyon niyang mag-iwan ng ilang miyembro sa labas. Kung hindi dahil sa precaution na iyon, baka hindi agad na i-report ang pagkawala niya hanggang huli na ang lahat. Doon niya na-realize ang masakit na katotohanan, ang team na dumating ay ipinadala hindi para mag-rescue, kundi para mag-recover ng mga bangkay. Nagising din sa wakas ang dalawa niyang tauhan na natumba dahil sa venom ng ahas. Pagbangon nila, agad silang lumapit, umiiyak habang mahigpit na yumakap sa kanya, puno ng relief na buhay pa ang kanilang captain. Samantala, the new team immediately started their work. Ang mission nila ay nag-shift mula rescue tungo sa investigation. Nag-deploy sila ng mga scanning devices, sinukat ang natitirang energy sa paligid, at tinangkang buuin ang nangyari base sa mga guho at nasunog na labi. Maya-maya, lumapit ang isa sa mga specialist sa pinuno ng dalawang squad. With a serious expression, ibinigay nito ang resulta base sa traces ng laban, energy residue, at kondisyon ng mga bangkay ng halimaw. 99% sure na iisang tao lang ang pumatay sa dalawang nilalang. Nagkatinginan ng dalawang leaders, parehong gulat at mabigatang isip. Rumors spread quickly sa mga squad, puno ng takot at disbelief.
Killing even one of those monsters was near impossible. Dalawa pa kaya? Pero clear ang evidence. Ang nagligtas sa kanila ay isang pioneer na may hawak hindi lang ng isa, kundi dalawang high-class attributes. Alam ng kapitan kung gaano kabigat ang impormasyong ito. Kaagad niya itong inireport sa kanyang superior, kinumpirmang ang misteryosong taong matagal na niyang sinusundan at ang makapangyarihang mandirigmang tinatawag na tyrant ay iisa lang. Sa kanyang opisina, nakinig ang superior, tahimik pero matalim ang isip. After a moment, nagbigay ito ng bagong utos, suspend the mission. Ang hindi kilalang pioneer ay hindi kaaway. Siya ang nagligtas ng mga buhay at tumalo sa mga halimaw. Ngunit idinagdag niya na hindi lahat sa association ay sang-ayon. Lalo na si Major Han Lee na kilalang may matitinding opinyon. Para sa kaligtasan ng kapitan at para maiwasan ang pag-offend ng isang posibleng ally, walang susunod na contact kay Tyrant. Sumunod ang kapitan, pero bago matapos ang tawag ay nagbigay siya ng last observation. Ipinaliwanag niyang noong una niyang hinabol ang lalaki, naramdaman niya ang napakalakas na aura na inakala niyang imposibleng totoo. Ngayon, mas malinaw, baka gumagamit ito ng spiritual weapon. Nakangiti pero may halong duda ang superior. A single pioneer na may ganong kayamanan para makabuo ng weapon. Malabo. Lalo na't wala silang na-detect na pangatlong energy signature na usually kasama ng ganong klaseng armas. Ngunit mabilis siyang naglinaw. The aura felt back then was purely yang in origin. Doon siya tinamaan ng ideya. Kung ganoon, ang weapon ay hindi galing sa labas. Ito mismo ang nilikha ng pioneer. Nakakagulat ang implications nito. Such a feat was only possible para sa mga cultivators na nasa spirit creation realm. Isang level na napakabihira, iilan lang sa buong mundo. Nayanig ang kapitan pero mas malayo ang iniisip ng superior. Sabi niya, kung makakakuha pa ng pangatlong attribute ang pioneer, mababago nito ang buong paniniwala tungkol sa cultivation. Pinaniniwalaan na ang iba't ibang attributes ay nagbabanggaan at pumapatay sa katawan. Walang nakaligtas na may tatlong attributes. For now, nakahinga siya ng kaunti dahil wala pang ikatlong signature. Ngunit habang nakasandal sa kanyang upuan, isa lang ang dasal niya, na kailanman huwag maging kalaban ng sangkatauhan ng ganitong uri ng kapangyarihan. Samantala, umuwi ang lalaki at dumiretso sa shower. Habang bumabalot ang init at singaw, bumalik sa isip niya ang mga eksena ng laban. Sa paglabas, pinatuyo niya agad ang katawan gamit ang kanyang yang energy na nagbigay ng mahinang kislap sa balat. Kahit nanalo, mabigat ang isip niya. Wala pang isang taon bago tuluyang bumalik ang spiritual energy, pero ang mga halimaw ay patuloy na lumalakas at dumarami, beyond all expectations. Naisip niya ang iba't ibang pioneer na lumilitaw sa bansa. Marami self-trained, at ang ilan ay nakarating na sa mataas na antas kahit walang gabay. Ang gobyerno, sa pamamagitan ng association, ay mabagal sa pagharap dito, sinusubukang makipag-collaborate nang hindi nagdudulot ng panic. Naintindihan niya ito. Panic destroys society faster than monsters themselves. Pero para sa kanya, mas terrifying ang mga halimaw mismo. They were evolving faster, smarter, more organized. The serpent and its decoy had nearly wiped out 2 squads. Kung wala siya, wala sanang nakaligtas. Sa pag-review niya, malinaw na galing sa dark attribute contamination ang mga ito, lalo na sa shadow energy, isang delikadong sangay. Sa ngayon, tinatanggihan pa ng kanyang system ang power na iyon. Pero sa loob niya may sumibol na idea. Baka dumating ang oras na kaya niya ring i-absorb ito. At iyon ay magiging malaking sandata para sa mga darating na laban. Sa level niyang 3-star Ghost Axe Realm, gamit ang mga teknik ng Yang, Thunder at Flame, kakaunti lang ang makakatalo sa kanya. Ngunit deep down, alam niyang hindi pa iyon enough. The world was changing too fast. Greater threats were coming. Napatigil siya nang tumunog ang kanyang cellphone. Boses ng kanyang tiyahin ang narinig, mainit pero may kakaibang hiling. Ang pinsan niyang babae ay pupunta sa lungsod para mag-aral at kailangan ng ligtas na tutuluyan. Without hesitation, pumayag siya. Ngunit mahina ang memory niya rito. Isang tahimik at masipag na batang babae laging nasa libro. Halos hindi na niya maalala ang mukha nito. Samantala, sa ibang bahagi ng lungsod, isang madilim na silid ang naiilawan lang ng computer screen. Mabilis ang pagtipa ng mga daliri na may matatalim na kuko
habang tinatapos niya ang tawag sa kanyang ina. On the screen, lumabas ang message sa chat group ng Vanguard team. Inanunsyo niya ang pagdating sa lungsod at ang planong tumira sa bahay ng kanyang pinsan. Isang click at lumipat siya sa ibang tab. Isang balitang kinikilabutan ang lahat tungkol sa isang lugar na tinawag na Death Town. 3 tao na naman ang nawala matapos subukan ang isang local monster challenge. Ang accompanying image ay puno ng dugo, isang mabigat na senyales ng panganib na naghihintay. Bahagyang kumislap ang salamin ng dalaga mula sa liwanag ng screen nang makita niya ang pangalan ng lugar, Yangho Town. Lalong lumalim ang kanyang interes, pero naputol ang pagbabrowse niya nang pumasok ang kanyang ina. Tinanong kung natapos na ba siya sa pag-iimpake. Sagot niya, handa na ang lahat bagamat umamin siyang mas gugustuhin pa niyang tumuloy sa hotel kaysa makistay sa pinsan. Hindi pumayag ang ina, mas safe kung hindi ka mag-isa, may tiwala ako sa pinsan mo. Bago siya lumabas ng pinto, marahan siyang tinulak at pinaalalahanang maging mabait at tumulong kung maaari. Napabuntong hininga siya habang sumasara ang pinto. Inayos ang kanyang salamin, pinatatag ang loob, iniisip na kahit ano pa ang naghihintay, mas madali iyon kaysa humarap sa halimaw. Kinabukasan, under the bright blue sky, isang dalagang may mahabang maitim na buhok ang humila ng maleta papunta sa isang apartment building. Mabilis siyang tumingin sa cellphone para i-check kung tama ang lugar. Mahina niyang sinabi, dito na siguro. Biglang lumabas ang isang lalaki na may dalang bag. Nang tawagin niya ito, huminto ang lalaki at nagtanong. Nang may pag-iingat kung siya nga ba ang iniisip niyang tao, bagamat inamin nitong hindi niya siya makilala. Naging ilang minuto ng katahimikan at awkwardness ang sumunod. Sa loob, magkatabi silang naupo sa sofa, palitan ng magagalang na salita. Ipinaliwanag ng dalaga ang dahilan ng pagpunta sa lungsod at sinabi naman ng lalaki na ipaalam lang kung may kailangan siya. Pagkatapos, iniabot niya ang susi ng kwarto para sa kanya, katapat ng sariling silid ng lalaki bago ito pumasok sa kanyang kwarto. Habang pinagmamasdan ng pinsan papalayo, nakahinga siya ng maluwag, convinced na ito'y madaling pakisamahan at hindi makikialam sa mga sikreto niya. Pero kalahati lang ang tama ng kanyang iniisip. Simula nang dumating ito, nakaramdam na agad ang lalaki ng kakaibang presence, mahina pero tiyak, isang espiritual na aura, pinaghinalaan niyang may tinatago ang pinsan. Ang dahilan nito sa lungsod ay parang cover-up lang. At sa sariling silid ng dalaga, napatunayan iyon. Sa kanyang telepono, nagpadala siya ng message sa isang private pioneer group na kilala bilang Vanguard Team. Sinabi niyang hindi makikialam ang kanyang pinsan. Naging usapan nila ang tungkol sa mga bagong pangyayari at bulungan ukol sa isang makapangyarihang figure sa Lava River. Binalaan niya silang mag-ingat dahil marami pang malalakas na puwersang nakatago. Pagkatapos magkasundo na maghintay ng kanyang senyal, nag-log out siya, piniling huwag munang mag-cultivate para hindi mabuking. Lumipas ang mga araw na puno ng tahimik na tensyon. Para sa lalaki, naging complicated ang pamumuhay kasama ang pinsan. Madalas maistorbo ang kanyang pagme-meditate, minsan sa hindi komportableng pagkakataon. Tulad ng minsang lumabas ito mula sa banyo na nakatapis lang ng tuwalya. Ang golden glow mula sa kanyang pagsasanay ay lalong hirap itago. Pero ang pinakamahirap ay ang kabaitan ng dalaga. Isang gabi, masaya pa nitong iniluto ang hapunan. Nang ialok niyang siya na ang maghuhugas ng plato, tumanggi ito, iyon na raw ang kanyang paraan ng pasasalamat. Napansin niyang sobrang maingat ang ugali nito, halos parang scripted, nagpasya siyang hayaan. Baka sa sobrang pagiging friendly ng pinsan ay dumating ang oras na bababa ang kanyang bantay, at doon niya makikita ang tunay na pakay nito. Pero sa gitna ng kanilang tahimik na pagkain, biglang nag-vibrate ang cellphone ng dalaga sa mesa. Pareho silang napatingin. Ginamit ng lalaki ang pagkakataon para magpaalam at pumasok sa sariling silid habang naiwan ng pinsan. Mag-isa, sinagot ng dalaga ang tawag. Kinumpirma niya ang impormasyong natanggap. Magkakaroon ng panibagong Great Change of Heaven and Earth kinabukasan, 3:00 ng hapon. Nangako siyang pupunta siya. Sa kabilang pader, narinig ng lalaki ang lahat. Binanggit ng dalaga ang tagpuan. Yangho Town Entrance. Kilala agad ng lalaki ang lugar. Lalong tumibay ang hinala niya. Pioneer din ang pinsan niya. Gamit ang pinatalas na senses,
pinagmasdan niya ito mula sa dingding. Nasukat niya ang lakas nito. Kahit bata pa, umabot na ito sa 2-star Ghost Axe Realm at malapit nang mag-breakthrough. Biglang naging malinaw ang lahat. Ang kwento tungkol sa summer camp ay peke. Ang tunay na dahilan nito sa lungsod ay para saksihan at makuha ang kayamanang lalabas mula sa pagbabagong iyon. Tahimik siyang nagpasya. Anuman ang lumitaw sa pagkakataong ito, siya ang kukuha. Kinagabihan, napatigil ang dalaga sa kanyang silid. Para bang may nakatingin sa kanya. Kinilabutan siya, tumingin sa paligid. Pero wala siyang nakita kundi ang malamlam na kabundukan sa ilalim ng buwan. Pinilit niyang kumalma, iniisip na imagination lang iyon, at bumalik sa paghahanda. Kinabukasan, puno ng sigla ang Yanghu Town sa paanan ng bundok. Sa pasukan, sinalubong niya ang isang kaibigan mula sa kanyang pioneer team. Nakangiti itong nangasar tungkol sa kanyang pinsan, pero sagot ng dalaga, mukha lang siyang ordinaryong tao. Nabigo ang kaibigan at napabuntong hininga, habang isa pang miyembro, isang babae sa lilang bestida, ay nagpapaalala na siya man ay laging nag-aangking ordinaryo rin. Pagkatapos magtipon, pinaalala ng kanilang pulang buhok na leader na mag-focus sila sa mission. Tinanong ng isang lalaki ang tungkol sa nawawalang kasama, ngunit umiling ang leader. 6 lang silang andun ngayon. Ang nawawala ay palaging misteryoso. Mula sa isang cafe balcony, tahimik na pinagmamasdan ng pinsan ng grupo, hawak ang kanyang espada. Sinusukat niya ang kanilang lakas mula sa malayo. Walang mahina sa kanila. Ang pinakamababa ay nasa 2-star Ghost Axe Realm at ang lalaking nagsalita kanina ay nasa 3-star na. Kahit mas maliit ang squad nila ngayon, dala pa rin nila ang bigat ng kanilang reputasyon. Habang nakatingin siya, lumipat ang paningin sa bundok. Lalong tumalim ang kanyang focus. May mangyayaring kakaiba. Mula sa kalangitan, bumaba ang isang giant green vine, kasing laki ng tore, gumagalaw na parang halimaw mula sa alamat. Hindi ito nagdulot ng pagkawasak, ngunit alam ng bawat pioneer ang kahulugan nito. Isang signal, susi ng evolusyon. Sa kalaliman ng Misty Mountains, napatitig ang squad, hindi makapaniwala sa nakikita. Kinumpirma ng leader na iyon nga ang kanilang pakay. Pero ang pagkamangha ay agad napalitan ng kaba. Namutla ang isa sa mas batang miyembro, nanginginig habang nagmamakaawa na huwag nang lumapit. Ang takot niya ay totoo, mas malalim pa sa tsismis. Umamin siyang kilala niya ang mga pioneer na minsang humawak ng ganitong baging. Lahat sila ay namatay. Ang mga bangkay nila'y nakabaluktot ngayon sa mga ugat ng mas madilim na bersyon ng baging. Habang lumalala ang kanyang takot, biglang nag-shift ang paligid. Sa isip nila para silang hinila sa isang bangungot, isang kuweba na puno ng kumikibot na laman, ang lupay buhay na may mga galamay. Nakita nila ang sarili nilang kamatayan at muntik na silang bumigay sa takot. Pero sa katotohanan, nasa bundok pa rin sila. Nanginig ang dalaga, umaming hindi na niya kayang magpatuloy. May luha sa kanyang mga mata habang sinasabi na handa na sana siyang magsugal dati pero hindi sa ganitong paraan. May kutob siya. Ito ay hindi ordinaryong pagkakataon, kundi isang mutated nightmare, isang halimaw na lampas sa abot ng kanilang lakas. Tahimik na nakinig ang kanyang mga kasama, ramdam din ang bigat. Lahat sila ay nakadama ng parehong nakakasakal na presensya mula sa baging. Isa sa kanila ang nakapagpaliwanag ng malinaw, hindi ito aura ng buhay, kundi hungkag na alingaw-ngaw. Para bang nilamon na ng oras ang lahat ng liwanag, at ang natiray kawalan. Ang baging ay kumukuha ng mismong lakas ng buhay. Bago tuluyang lamunin ng takot ang grupo, isa sa kanila ang humawak sa kamay ng nanginginig na dalaga. Matatag niyang sinabi, ito ang tunay na landas ng isang pioneer. Ang umatras ay pagtalikod sa ating misyon. Mula sa bangin sa itaas, tahimik na nagmasid ang pinsan, ang kanyang aura parang matalim na espada. Mabigat din ang presensya ng baging sa kanya. Sa lahat ng kakaibang puwersang nakaharap niya, ito'y pumapantay sa mismong kadiliman. Walang duda, may tapang ang squad na yon, pero baka hindi sapat ang tapang lang.